Nagsalita na itong si former Senator Sonny Trillanes tungkol dito sa mga nangyayari, especially dito sa trabaho ng ICI. Talagang frustrated itong si Senator Sonny Trillanes. Naiintindihan naman natin ang kanyang frustration dahil nga siya na mismo tumutulong sa pag-iimbestiga, especially itong mga malalaking kaso na involved itong sila Bongo at itong si Pulong Duterte. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Kaya nga, yung sinasabi natin na naiintindihan natin yung kanyang frustration. Kasi talaga namang sa laki, katulad nung nai-involve na amount dito kay Pulong Duterte na 51.7 billion. Ang daming beses na lumabas yan eh. Kahit yung sa unang-una pang nilabas ng Rappler nung araw, ibinalita na yan na meron nga daw itong budget na para sa mga infrastructure diyan sa Davao City nung panahon na nakaupong presidente itong si Digong Duterte. Kaya itong si Trillanes, since marami siyang nalalaman, yun nga, di ba, siya rin ang nagsabi tungkol dito sa mga bank accounts nitong mag-ama na si Sara Duterte at si Digong Duterte, kasama na rin yung mga iba nilang kapamilya na may mga regular daw na mga amount ng pera na pumapasok dyan na galing sa mga drug lords. So talagang well-researched itong si Sonny Trillanes. Ngayon, hindi po makasabay itong ICI. Hindi sila makasabay. Unang-una, hindi na naman kasi mga bata at hindi na rin mga makikitaan ng agility itong mga na-appoint diyan sa ICI. Kaya dapat din natin maintindihan na talagang hindi na ganoon kabilis kumilos ang mga ito. Itong si former Justice Andres Reyes na chairman siya ng ICI, itong si Fajardo na kare-resign lang at I think hanggang end of December na lang ang kanyang term. At itong nag-resign na si the former DPWH Secretary Rogelio Singson. So, hindi na po mga bata itong mga ito. Hindi na po sila ganun ka-agile. Naiintindihan po natin yan. Kaya nga po, dapat sa aking paningin, pumili pa ng mga bata-bata na ilalagay dyan na meron namang kakayahan. Marami naman tayong ganyan tao. Hindi natin kailangan dyan yung mga retired engineer, retired justices, or retired lawyers. Marami pong magagaling na pwede makatulong sa investigation na yan. Hindi naman kailangan na dating secretary ng DPWH para maintindihan yung sistema at kung paano i-approach yung pag-iimbestiga dyan sa mga project sa DPWH. Of course, advantage yon sa isang katulad ni Rogelio Singson na dating ang DPWH. Pero ang problema natin dyan, hindi natin pwedeng ipilit yung mga ganyang klaseng qualifications. Kung ganito na sila kung ganito naman yung kanilang mga edad. Dahil ito pong ganitong klaseng pag-iimbestiga, masyado po itong tedious, masyado po itong rigorous. Sa laki ng problemang pinag-uusapan at napakaraming locations. Hindi na po ganyang kadali at para sa akin, hindi po tama na mag-a-appoint ang presidente, para sa akin hindi po tama nang i-appoint ng presidente diyan ay yung mga katulad ni Justice or the former Justice Andres Reyes, the former Secretary Rogelio Singson at itong si Mrs. Fajardo ng SGB, hindi na po sila mga bata. Yung ganito pong klaseng pag-iimbestiga, ibigay po natin ito sa mga medyo agile pa, yung mga medyo bata-bata pa. Ngayon, ang isa pang malaking problema rito na talaga namang recognized na problema ng mga members nitong ICI, yung kanilang limited powers. Napaka-limited ng powers at ang masaklap pa rito, pati budget naging problema. Ang akala natin nung una, since ito ay isang emergency, since ito ay napakalaking issue nationally, ang akala natin gagawa ng paraan ng gobyerno ito para mapondohan kaagad ng maaga.
Dahil alam naman natin, pag idinaan natin sa tamang proseso ang pag-request ng budget nito, ay talagang aabutin ng siyam-siyam. Alam po natin yan kung paano mag-operate ang gobyerno. Kung meron tayong nalalamang mabagal, ang gobyerno po pagdating sa budget, napakabagal. Ganyan po ang gobyerno when it comes to requesting for money, requesting for budget. Especially kung mga ganitong mga special mga special commission na wala naman talaga sa initial budget allocations na na-approvean na prior doon sa pangyayari. Kaya hindi po talaga ganun kadali. Kawawa po talaga ang ICI. Ngayon, nagiging punching bag sila. Ang daming criticism. Nakakaawa po itong si Chairman Andres Reyes. Dahil binobomba siya ng mga criticism, ang hindi natin naintindihan, wala pong kasalanan yung mama dito. Talaga pong hindi nabigyan ng power, hindi po nabigyan ng tamang powers ang ICI, hindi po nabigyan ng mabilisang budget. Ang dami po nilang gagawing trabaho. Napakalaki po ng trabahong iniatang sa kanila ng gobyerno. Example na lang po. Tingnan nyo na lang po, ikukumpara natin. Gaano katagal mag-decide ang court sa mga kaso? Umakyat tayo sa pinakatuktok. Gaano po katagal mag-decide ang Supreme Court sa mga kaso? Ilang justices po ang nandiyan? Ilang staff meron sila? Ilang mga abogado meron sila? Ganun po ang problema dito sa atin. Isipin nyo, Supreme Court na yan. The highest court dito sa ating bansa. Gaano katagal makagawa ng desisyon yan? Gaano po? Kaya kung titignan natin, ibabalik natin sa ICI ang usapan, kawawa lang itong sila Andres Reyes itong si Chairman Reyes. Kawawa talaga ito. Kung hindi natin bibigyan ng pangunawa. Pero, again, sinasabi ko, naintindihan ko rin si Sunny Trillanes. Dahil, sa dami nung nalalaman yung information, alam niya na dapat nga bigyan ng priority itong mga tao na ang lalaki ng mga nakuhang pera. Katulad na po si Pulong Duterte. Katulad na po si Bongo. Si Bongo, nag-file na siya ng kaso, nasa ombudsman na. So ngayon, hopefully, tumatakbo na yan. Sana. Pero siyempre, ngayon pa lang din nag-accelerate ang ombudsman, ngayon pa lang sila nagdadagdag ng mga tauhan. So may buwelo pa yan, may konti pang mga may konti pang period of adjustment yan para makapag-accelerate, para maimbestigan lahat ng mga naka-file na kaso. Tumutulong na nga itong si former Senator Trillanes para mapabilis. Kaya nga, talagang nakita natin yung disappointment niya tungkol nga rito sa ICI. Sa ganang akin, while we understand the former senator sa kanyang frustration, naiintindihan ko po yung side ng ICI. Dahil nga sa sitwasyon nila at isipin nyo naman yung stress na ibinibigay natin dyan sa mga yan. Mga senior na yan, especially itong sila Andres Reyes at ito nga na nag-resign na si DPWH, the former DPWH Secretary Singson at itong si Mrs. Fajardo. Hindi na sila mga bata na binibigyan mo ng katakot-takot na stress. Binibigyan mo ng katakot-takot ng trabaho. Kaya lang talagang dapat maging mabilis tayo rito Naintindihan ko rin man itong si former Senator Trillanes dahil hinog na ang mga kaso katulad nitong kay Pulong Duterte. Ngayon, alam niya, nag-research na siya, gumawa na siya ng kanyang sariling pag-iimbestiga in his own personal time, his own personal capacity, at may nakahalap na siyang mga ebidensya na ifa-file niya come January diyan sa ombudsman. Kaya sa totoo lang, nakakatulong, malaking tulong itong si former Senator Trillanes dito sa mga nangyayari ngayon. Tinutulungan niya na ang gobyerno. Ngayon, naisip ko lang, bakit kaya hindi yung isang katulad ni former Senator Trillanes na merong pang kalakasan, merong pang agility, at merong capacity na mag-imbestiga,
ang ilagay dyan sa ICI. Bakit kaya hindi? At itong si former Senator Trillanes bilang military man, pwede rin siya maghanap ng mga tao na magagaling mag-imbestiga, nakilala niya yung mga capability na makakatulong sa kanya para sila ang gumawa ng pag-iimbestiga na to. Baka po, Mr. President, nakakaligtaan nyo na itong si former Senator Sonny Trillanes ay may kapabilidad mag-imbestiga. At meron pa siyang agility. Malakas pa ang katawan. At kaya pang tumanggap ng stresses. Kaya pang tumanggap ng mga problema na katulad na ibinibigay natin problema doon sa mga senior natin. Alam natin na walang question doon sa mga experiences nila. Walang question doon sa mga integrity nila. Ang problema, Mr. President, ang question dito, ang physical, emotional, at mental health nitong ating mga seniors na ginagamit natin dito sa pag-iimbestiga. Hindi po ito ganyang kadali. Hindi po ito basta pwede mong ibigay sa mga tao na hindi physically, mentally, emotionally fit. Dahil po mabigat ito. Kaya nga ang tanong ko, Mr. President, bakit hindi natin ibigay ito sa mga katulad nitong si former Senator Trillanes? At maghanap siya ng mga kapartner niya, maghanap siya ng makakatulong sa kanya na alam niya na may capability na mag-imbestiga ng maayos. Kayang-kaya ni Sonny Trillanes ito. Mr. President, wag na natin ibigay doon sa mga senior natin. Mahihirapan po talaga yan. Mahihirapan po ang mga yan. Yung stress, yung pagtanggap ng mga threat, yung physical demands nitong mga gagawin nila pag-iimbestiga. Alam ko gustong makatulong nitong mga ito. Nakita naman natin yung willingness nitong si Andres Reyes na makatulong. Yung willingness ni former Secretary Rogelio Singson, yung kanyang willingness na makatulong dito. Yung willingness nitong si Mrs. Fajardo na makatulong. Pero tanggapin na po natin. Hindi na po bagay yung ganitong trabaho, especially so, hindi naman talaga nila linya ang pag-iimbestiga. At alam natin na itong ganitong klaseng trabaho, hindi ka makakaiwas dito sa mga threats. Maraming threats na papasok dito. At alam natin, itong si Sonny Trillanes, sanay na sanay sa ganito. Mr. President, bakit hindi natin ito ibigay sa katulad ni Sonny Trillanes na medyo bata-bata? May tapang, may capability, at may talent sa pag-iimbestiga. Sana po i-consider natin ang suggestion na to. Kung gusto po talaga natin magtuloy-tuloy itong pag-iimbestiga ng ICI. Otherwise, madaliin na po natin ang pag-a-approve itong sinusulong ng lower house na talagang magkaroon ng institutionalized commission na magkaroon ng Republic Act, gawing batas na itong commission na to na mag-iimbestiga, special commission na to na mag-iimbestiga sa mga ganitong klaseng kaso, talagang nasa batas na. May kumpletong powers at may sariling budget. In the meantime po, kung hindi natin agad-agad magagawang urgent ito, kung kailangan pa pong ituloy ang ICI, bakit hindi po natin kunin ang isang katulad ni former Senator Sonny Trillanes? Nang sa ganun, itong ginagawang sarili niyang pag-iimbestiga ay malagyan pa siya ng panibagong ngipin. At ituloy-tuloy niya yung ginagawa niya pag-iimbestiga. At later on, pwedeng siya na rin ang sumalo doon sa batas, sa institutionalized na commission na maggagawa nga ng mga ganitong klaseng investigasyon. Suggestion lang po. Kasi kung magpapatuloy itong ICI, tapos hindi natin lalagyan ng powers na kailangan nila, hindi natin sila ipoprovide ng mabilisang budget, hindi natin bibigyan ng tao na physically, mentally, at emotionally fit,
talagang sasabihan tayo ng maraming Pilipino na magsara na nga lang kayo. Katulad nung sinasabi ni Sonny Trillanes. Frustrated talaga yung mama dahil sa tingin ko, ginagawa naman ng ICI yung trabaho nila. Pero alam naman natin yung limitations. Yung age po nila na inilalagay natin dyan sa ICI, napakalaking factor. Dahil ito po ay very rigorous na pag-iimbestiga at nationwide ang kailangan gawin. At stressful po ang pagre-review, ang paggagawa ng mga schedules, kung sino uunahin mo sa dami ng kasong dapat harapin. Napaka-stressful po nito. Kaya meron tayong suggestion nga na baka sakali, kung talagang itutuloy-tuloy pa natin ang ICI na to, gumuha na po tayo ng medyo may capability pa when it comes to physical, mental, at emotional health. Dahil yan po ay involved lahat dito sa ganitong klaseng trabaho. So once again, itong ginagawa ni former Senator Sonny Trillanes ay laudable. Yung ginawa niya pag-file ng kaso against Bongo at former President Digong Duterte. At ngayon, magpa-file na naman siya sa January ng kaso na panibago dito naman kay Pulong Duterte as regards yung 51.7 billion na ang sinasabi nga ni Sonny Trillanes, inamin somehow ni Pulong Duterte yung 49 billion. At least yung 49 billion, inamin na niya. At sinabi rin yung yumaong si Jose Cabral, kinonfirm niya itong 51.7 billion pesos na ibinaba dyan sa Davao City. Alam naman natin na yung 51.7 billion na yan, napakalaki yan para dun sa Davao City. At wala pa tayong alam. Hindi pa po natin alam kung talaga may mga proyekto na ginawa na nagkakahalaga ng 51.7 billion dyan. Kaya nagingit-ngit sa galit itong si Sonny Trillanes. Dahil hanggang ngayon, wala pa tayong nalalaman. Wala pang nag-inspect tungkol dyan sa 51.7 billion na yan, tungkol dyan sa mga projects na sinasabi ni Pulong Duterte dyan sa Davao City. Kaya talagang may katuwirang magalit itong si former Senator Sonny Trillanes. Kaya nga lang, tinitingnan ko rin yung kabilang side na talagang kulang sa capability itong ICI. Yun po ang katotohanan. Pero nagpapasalamat pa rin tayo kay former Senator Sonny Trillanes dahil kahit paano ginagawa niya ang trabahong ito in his own personal capacity. Thank you po, Mr. Senator. Ngayon, hopefully, makarating sa Presidente yung ating suggestion na kung itutuloy pa po natin itong ICI. Isa po sa pinakamagandang ilagay nyo dyan. Capable mentally, physically, emotionally, at meron pang capability, may knowledge sa pag-iimbestiga. Itong si former Senator Sonny Trillanes po. At alam niya rin kung sino-sino ang pwedeng makatulong dito kung talagang gusto nating ituloy sa pag-iimbestiga itong ICI. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po muna. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo. Pilitin nating masagot ang inyong mga komento. At baka naman po meron tayong pwedeng pagpadalahan, i-share natin ang ating video nang sa ganon marami makaalam tungkol sa ating mga pinag-usapan dito. At matulungang lumaki ang ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.